Ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan ay isang napakabuting pag-uugali at mahiwagang paraan, kung saan ang awa ng Diyos ay ipinasa niya sa sangkatauhan. Hello at mabuhay! Welcome muli sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa inyo kada buwan ang aking kinikita sa maliit kong investment, at ang kaakibat nitong charity program kung saan ang aking kinikita sa investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa kababayan nating nangangailangan. Kaya kung ready ka na, let's do it! Unang-una ay gusto ko lang munang magbigay ng sariling opinion doon sa comment ng isa nating viewer, kung saan nabanggit niya na mas maganda raw kung ang pagtulong sa kapwa ay nasa lihim. I assumed na siya ay maka-Diyos dahil nabanggit niya ang Matthew chapter 6, verses 1-4, to support his opinion. Basahin niyo na lang ito sa inyong mga Biblia. Pero ito ay patungkol sa sekretong pagbibigay ng alms o tulong so that the Lord will bless you in return. Maraming malalaki at sikat na charity blogger sa Pilipinas pero di nila ito magawa dahil ang perang ginagamit nila sa pagtulong ay nakadepende sa number of views ng kanilang channel at sponsors, kaya kailangan nilang i-advertise ito in public. Ang sa akin naman ay iba dahil ang tulong na binibigay ko ay hindi nakadepende sa number of views or sponsor kundi sa income ng aking investment. Pero kailangan ko din isapubliko ang mga taong natutulungan ko, hindi para ipagmayabang, kundi as a proof to my viewers at followers na ang income ko sa aking investment ay talagang nagagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan, dahil yan naman ang main purpose ng channel na ito. Ang isa pa, masasabi ko na ang pagbibigay ko ng tulong financial ay nasa lihim dahil di nyo naman alam ang tunay kong pangalan, di ba? Kaya ako ay isang anonymous donor. Anyways, tignan natin ang update ng aking charity program. Una ay ang financial report ng aking investment. As you can see, ang income ko lang sa buwan ng Abril ay galing sa dividends na may halagang higit 1,300 Canadian dollars. Ito ay nagkakahalaga ng higit 55,000 sa Philippine peso. Sa balance sheet naman, ang total asset ay halos $210,000 which is equivalent to my equity dahil wala naman akong liabilities. The next table is the summary of my monthly earnings at kung ilan ang napunta sa charity program. As you can see, na-over budget ako sa buwan ng Abril dahil ang income ko ay higit 55,000 pesos lang pero ang nagastos sa charity ay halos 100,000 pesos. Buti na lang may reserba from previous months kaya sa year-to-date total, ang earnings ay higit 250,000 pesos, at ang napunta sa charity program ay higit 225,000. Ang ibig sabihin nito ay 70% ng income ay napupunta sa charity program. Finally, ay ang listahan ng nabigyan natin ng tulong sa buwan ng Abril. Una dito ay si Lola Luz ng Naik Cavite na dati nating binibigyan ng pang-araw-araw na gastusin simula nang maaksidente siya noong Enero at hindi na makalakad. Binigyan ko siya ng 15,000 dahil humingi siya ng pang-down payment sa refrigerator dahil gusto niyang magtinda-tinda na lang ng yelo at ice candy sa kanilang bahay. Pangalawa ay si Prima na regular kong binibigyan ng 10,000 kada buwan para sa kanyang tuition fee at iba pang gastusin sa pag-aaral. Siya ay isang nursing student ng Baguio City. Pangatlo ay si Christine. Malaki ang naibigay natin sa kanya sa buwan ng Abril para sa final installment ng kanyang placement fee at iba pang gastusin. Si Christine ay nag-apply para mang ibang bansa at noong April 26 ay lumipad na siya papuntang Poland. Buti na lang at sinalo ng pinsan niya yung 55,000 na plane ticket niya. Sana ay tuluyan ng mabago ang kanyang buhay. Pang-apat ay si Carla. Binigyan ko siya ng 10,000 noong buwan ng Marso tapos another 10,000 sa Abril para sa kanyang gastusin sa pagsali sa isang beauty pageant na Search for Miss Mountain Province 2024. Di man niya na iuwi ang corona ay sobrang saya dahil beauty pa rin daw siya at marami siyang naging kaibigan during the month-long show. She represented the municipality of Tadjan. Panglima si Maricel ng Dipolog City. Binigyan ko siya ng 6,500 para sa laboratory test ng kanyang anak. Pang-anim si Milo ng San Isidro Isabela para sa pambayad sa ospital. Siya ay naka-confined sa ospital dahil sa malubhang karamdaman noong humingi siya ng tulong sa akin. At ang pangpito ay ang Sabang Clan para sa kanilang kaunting salo-salo during their clan reunion. Yan po mga kababayan ang update ng aking charity program. At inuulit ko,
Ito po ay para ipakita sa ating viewers kung saan napupunta ang kita natin sa investment and not to brag dahil hindi naman ako mayabang. Ang sabi nga ni Mother Teresa, it is not how much we give, but how much love we put into giving. Help others and you will be helped too. It may not come back to you from the same person, but it will definitely come back. For it is in giving that we receive. See you on my next video. Adios.